Sa kabila ng aberyang dulot ng mga panggigipit ng mga barko ng China, tiniyak ng mga otoridad na magpapatuloy ang paghahatid ng supply sa mga sundalong Pilipino na nakadestino sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Narito ang report. Sa kabila ng mga sira dulot ng pag-water cannon ng China Coast Guard sa Unay sa May 4, tiniyak ng AFP Western Command na maayos sa lalong madaling panahon ang naturang resupply boat. Nitong Martes, sabay na binomba ng water cannon ng dalawang barko ng China Coast Guard ang bangka sa kasagsagan ng resupply mission nito sa Ayungin Shoal. Nabasag ang windshield ng UM4 maging ang mga CCTV camera. Ayon kay AFP Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos, oras na ma-repair, lalayag na rin sa susunod na rore ang Unay sa May 4. Unang paglalayag noong nakaraan ng Unay sa May 4 para subukan kung kaya nitong makapasok sa Ayungin Shoal. Yung UM4 is still good. It's just windshield. Yun nga, it was able to proceed back to port on its own power. Wala namang problema sa propulsion system. It's good. Navigation system are all okay. Very easy naman to repair the windshield. We will use that Unay sa May 4. Based on our computation, the draft is good. It can enter the shoal. We just wanted to make sure that it can enter. Kaya titest sana namin. That's the secondary objective of this mission. To test whether the UM4 can enter, yung actual. Pero dahil sa sunod-sunod na panggigipit ng China, sabi ni Carlos, naubusan na sila ng gagamiting resupply boat. Ilan kasi ang inaayos pa matapos banggain ng mga barko ng China at bombahin din ng tubig gaya noong Disyembre tulad ng resupply vessel na ML Kalayaan. Puro nasisira na yung ating mga resupply boats na ginagamit. Yung UM2 is nabangga, ongoing pa yung repair. Yung dati natin hiniram na lansya sa LGU ng Kalayaan, yung ML Kalayaan, nasira din nung na-water cannon. And itong si UM1, may iniinda na rin siyang mga sira at scheduled na rin siya for repair. Si UM3 naman is maliit, mahina sa alon. Pagtitiyak naman ng AFP Westcom, hindi maapektuhan ang kanilang operasyon upang masigurong magiging regular pa rin ang rotation and resupply mission para sa mga Pilipinong sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Other options are available. We're ready to execute ang supply sa Ayungin para sa mga tropa at yung pag-rotate ay hindi masisira ang schedule, hindi sila maubusan ng pagkain, ng fuel, ng tubig, kung ano man ang kinakailangan nila. Hindi mangyayari yun. Yun ang sinisigurado natin. Una nang kinondena ng pamahalaan ang panibagong harassment mula sa mga barko ng China. Ito ang itinuturing na pinakamalalang insidente ng pambobomba ng water cannon sa mga nagdaang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal.